Anong pinagkakaguluhan ng mga tao doon sa Talahiban? Na-traffic na tuloy tayo dito. Tingnan kaya natin. Bumaba muna tayo, Insan. Tatang, dito lang po muna kayo ha. Sige. Bumaba muna tayo at tingnan natin. Makikiraan po. Ay, Diyos ko, may bangkay ng lalaki dito. Anong nangyari dyan? Napakulupit naman ang ginawa sa biktima. Ha? Bakit kaya maraming kalmot? Walang tama ng balaw o tagaman lang? Parang mapangis na hayop ang gumawa nito. Pero anong klaseng hayop ang gumawa nito? Kulang puso ang mga gumawa nito. Hinaan mo lang ang boses mong Insan. Tingnan mo, masama ang tingin nilang lahat sa atin. Parang kakain ng tao kung makatingin. Sa maraming pagkakataon, ang opinyon mo ay hindi gaya ng sa iba. May mga pagkakataon din na kailangan mong itago ang isang bagay kahit kapalit nito ay pansariling tagumpay, pero hindi makabubuti sa nakakarami. Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, ganon din sa lahat ng mga gaya kong tagapakinig ng Sitio Pangil. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Grace. Dati akong member ng Special Forces na ngayon ay isang journalist at dokumentarista. Ang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay nangyari sa isang probinsya na kilala sa kanyang ganda, lalo na ang kanyang dagat. Kaya nang maibigay sa amin ang assignment tungkol sa mga rebelde, laking pasalamat namin dahil alam kong magbibigay ito sa amin ng break para maihanay sa mga dekalibreng dokumentarista. Pareho kaming magpinsan na nangangarap na makatanggap ng award o kaya'y mai-entry ang aming project sa isang international documentary competition. Pareho kaming mahilig sa adventure, kaya ang trabahong ito ay tinuturing naming naglilibang na kabuhayan. Ang assignment na ito din ang nagbigay sa amin ng pagkakataong may bakasyon ang aming lolo. Pero hindi ko inisip na dito namin mararanasan ang kakaibang adventure sa pakikipaglaban sa mga aswang kasama ang lolo naming albularyo. Samahan niyo po ako hanggang dulo sa pagbabahagi ng aking karanasan na hindi ko malilimutan. Panginoon ko, hindi ito gawa ng tao. Kahit anong lupit pa niya, hindi kayang gawin ng taong ganito. Grabing hirap ang inabot nitong biktima bago pinaslang. May bakat ng kagat sa leg at likod. Napaka-brutal naman ang mga gumawa nito. Hindi na makatawa mga ganitong pagpaslang. Mga walang takot sa Diyos. Tayo na, bumalik na tayo sa sasakyan. Hayan ang mga pulis. Insan, mapapasubo yata tayo dito sa labanan kapag ganito kalupit ang mga rebelding makakaharap natin. Mababanat na naman ang mga tuhod at siko natin kapag nagkataon. Higit pa doon ang dapat ninyong paggandaan, mga apo. Malayo pa ba tayo sa rest house na nakuha mo? Malayo pa. Nasa bukana pa lang tayo ng bayan eh. Abay, kung malayo pa, kumain muna tayo. Nagmumura ng mga sawa at dragon din sa tiyan ko Ay, oo nga naman, Insan. 10:00 na pala. Ay sige Pulo, ikaw naman kasi Insan. Hindi mo tiningnan agad ang relos mo. Tanghali na pala. 10:00 ng umaga pero mainit na dito. Ginutong tuloy ang lolo namin dahil sa dinadaanan naming crooked highway. Sinabayan pa nang makakita kami ng bangkay kanina. Maraming mga kainan sa gilid ng main road pero doon kami huminto sa bus stop para kumain. Maganda ang tanawin dito dahil overlooking view ang syudad mula sa kinaroroonan namin, pati na rin ang dagat. Pagkatapos namin kumain, nagtanong-tanong kami kung saan ang mas mabilis na daan papunta sa rest house na tutuluyan namin. Dito na ba yun, Insan? Oo, ito na yun. Maganda pala, malapit sa dagat. Hello? Ay, walang receptionist. I-press mo uli ang bell. Ayan, may lumabas na. Ito kaya ang may-ari? Hello, good afternoon.
Welcome to Nieves Rest House. Good afternoon po. Kami po ang nag-book sa first floor nyo. So, ikaw si Grace Robles? Ako nga po. Ito po si Elvie Lagio, pinsan ko. At siya naman ang lolo Eduardo namin. Hello po. Magandang hapon ho. Ako naman si Nieves Baldor. Ebeng ang tawag ng mga nakakakilala sa akin. Tuloy kayo. Heto ang susi. Umakyat na kayo. At ipapakuha ko na lang ang mga gamit nyo. Ay, okay na po, Aling Nieves. Wala naman po kaming maraming dalang gamit eh. Kami nilang po yung kukuha. Ganun ba? Sige. Feel at home. May kakaiba sa babaeng ito. Ngising aso kong ngumiti. May sinasabi po kayo, Lo. Ay, ang sabi ko kunin na ninyo mga bag ninyo sa kotse. At nang makaakyat na tayo, makaulat naman ang likod ko at parang nakuba na yata ako sa haba ng biyahe natin. Maluwang din ang compound na ito. Nasa gitna ang rest house na may unang palapag. May reception sa bungad at isang kwarto na siguro ay opisina. Nang pumasok kami ay napansin kong mayroon pa palang 3 cottage na nasa tagiliran na okupado na rin. Sa likod, mayroong swimming pool. Magkabila ng bakod ay dagat na. Bahagi ito ng Pacific Ocean. Nasa paanan ng bundok ang lugar na ito, ang Sierra Madre. Wala ka bang napansin kanina, Insan? Nung papunta pa lang tayo? Kung sa napansin, marami insan. Maraming tao dito. Kahit na balitadong madalas ang pag-atake ng mga rebelde. Correct ka dyan. Halika, silip ka dito sa bintana. Tingnan mo, ang kapal ng taong naliligo sa dagat kahit katirikan pa ng araw. Oo nga no. Ligo na din kaya muna tayo. Bet mo? Ay, no. Sayang mga whitening lotion at mga nilaklakong gulata tayo na. Mamayang alas 4 tayo maliligo sa dagat. Magpahinga muna tayo. Okay po, Lo. Sige po, umidlip muna kayo at may pag-uusapan lang po kami ni Insan sa labas. Bahala kayong dalawa. Ako'y mag-iipon muna ng lakas. Lumabas kaming magpinsan at naglakad sa dalampasigan. Binaybay namin ang gilid ng dagat hanggang sa umabot kami sa mabatong bahagi. Wala nang naliligo sa bahagi ito ng dagat. Dahil bukod sa malalaki, ang bato ay malilim na dahil nakukublihan na ng bundok ang pabang araw. Sa tingin mo, dito kaya sa kabundukang ito nagkukuta ang mga sinasabing rebelde na pumapas lang daw sa mga taga rito, pati sa mga dumadayo rito? Basta, itutuloy natin ang unang plano. Kailangan nating marinig ang panig nila. Kung bakit nila pinapas lang ang mga tao rito. Ayon sa source, nagkakaroon sila ng malawakang recruitment ngayon. Hindi lang dito, kundi sa mga karatig probinsya. At karamihan ay nasa mid-20s daw mga nare-recruit nila. Reliable naman kaya ang source ni Boss Jay? Alam mo naman na kapag usaping politika nagsasalita ang sobre, basta may paipit, pwedeng gumawa ng kwento. Sa bagay, sa tagal na natin dito sa trabahong to, kabisado na natin ang galawan. Minsan ang mga simpleng pangyayari nagiging eksaherado, lalo na kapag naghahakot ng viewers. Parang may nakikinig sa atin. Nararamdaman mo ba, Insan? Oo, kanina pa kumakalas ko sa mga tuyong dahon dyan sa itaas. Huwag ka lang titingala, kunwari wala tayong nararamdaman. Tayo na. Baka mabulilyaso pang plano natin. Sabi nga ni Lolo, may tengang lupa, may pakpakang balita. Correct ka dyan, Insan. Habang naglalakad kaming pabalik ay nagtanong-tanong kami kung sino ang mga taga rito. Karamihan sa kanila ay mga local tourist, mga galing lang sa mga karatig probinsya. Para makakalap kami ng impormasyon, nakatuwaan naming magpunta sa palengke na ayon din naman sa kanila ay malapit lang din mula sa rest house. Ate, magkano po dito sa Bluefin Tuna? Ay, may tag price pala. Sorry. Bili tayo ng isa, tapos ipaiho na natin. Ha? Pwede bang ipaiho sa kanila? Oo naman. Kaya nakasulat, libreng ihaw. Ay, malabo ng mata ko, ate. Babalikan na lang po namin. Tara, hanap muna tayo ng gulay na pang salad. Ay, perfect yan sa inihaw.
Bubrelo tayo dyan kay ate mamaya. Doon tayo sa hindi masyadong maraming tao. Wait lang. Hello? Negative pa, boss. Pero may initial na kami ni LV ng isang biktima. Yes! Along the way, nakakuha na kami ng picture. Don't worry, sir. Okay, bye. Ang aga naman yatang magpa-update ni boss. Ano pa? Apuradong masyado. Atat na atat, baka daw maunahan pa tayo ng ibang network. Akala naman niya bagong balita pang tungkol sa mga rebelde. Tsaka dokumentaryo yung ginagawa natin. Hindi naman pang breaking news. Hello? Walang gustong magsalita. Lahat ng tanungin namin, wala daw silang alam. Halatang takot silang magbigay ng impormasyon o baka talagang walang alam. May isang tricycle driver na nagsabing walang kinalaman ang mga rebelde sa mga nagaganap na patayan doon. Puzzled tuloy kami ni LV. Kung hindi mga rebelde, sino ang salarin? Nilakad na lang naming muli ang pabalik sa rest house dahil maaga pa naman. Saka mas mainam na maging pamilyar din kami sa lugar na ito. Pagdating namin sa rest house, nasa pool area si Lolo. Saan ba kayo nakarating na magpinsan at muntik na kayong dilimin sa daan? Sa palengke po, Lo. Bumili po kami ng mga kain natin. Nainip po ba kayo, Lo? Hindi naman. May kahuntahan naman ako dito kanina. Kaya lang umalis na. At maliligo daw muna sa dagat. At saka maraming nakaupo dito kanina. Sila daw ang nakaukupa sa cottage na yan. Kayo po, Lo. Gusto niyong maligo din tayo sa dagat? Gusto ko sana, kaya lang nagugutom na ako ay. Kumain muna kaya tayo. Sa palagay ninyo. Ay hindi kayo mapalagay. Oo nga naman, Insan. Tara, kumain muna tayo. Pareho kaming lumaki kina Lolo at Lola. Matanda sa akin ng 1 taon si LV pero hindi ko na siya tinawag na ate. Ayaw din naman kasi niyang tawagin ko siyang ate. Mula pagkabata, parati kaming magkasama. Hanggang sa lahat ng bagay, pareho kami. Kaya madalas na napagkakamalan kaming kambal. Daddy ko at mami niya ay magkapatid. Actually, kambal sila. Magkasundo kami sa maraming bagay at hindi pa namin naranasan ang mag-agawan sa iisang bagay lang. Bigayan kami kaya hindi kami nag-aaway. Pagkatapos ng light dinner, natupad na ang plano ni LV na mag-night swimming. Maligam-gam ang tubig, no? Sarap magbabad. Oo nga. Lo, dito po kayo. Eto bang punta natin dito ay bakasyon o misyon? Bakit niyo naman po natanong, Lo? Nakita ko kasi sa bag ninyong dala ang mga combat shoes ninyo. Tapos kada labas ninyo may bag kayong nakasabit dyan sa bewang ninyo. Baon nyo ba hanggang dito ang mga baril ninyo? Inaan niyo po ng bagyang boses, Lo. Baka may makarinig sa inyo. Galing talagang manghula ni Lolo, no? Hindi lang po kayo albularyo, Lo. Manghuhula din. O siya, ano ang misyon natin din eh? Ipinaliwanag namin kay Lolo ang aming assignment. Handa naman siyang tumulong sa amin pero ipinagpauna niyang malakas ang kutob niyang hindi rebelde ang salarin sa mga nagaganap na pagpaslang sa mga naunang biktima. Kagaya na lamang ang nakita naming bangkay kaninang umaga. Siyempre kapag albularyo ang kausap mo, mga supernatural ang bida at kontrabida. Kaya hindi naman kami nakipagtalo sa kanya. Kasi nung mga bata pa kami, mayroong pumupunta kay Lolo na nagpapagamot ng mga nakukulam o nababarang daw. Sa probinsya namin, mayroon na rin siyang napatay na mga aswang. Hindi nga lang full-time albularyo dahil nasa sandatahan din siya at ngayon ay retirado na. Sa tingin niyo po, Lo, diyan kaya sa mga bundok na yan, nagkukutang mga rebelde? Posible. Pero noon yon, noong mga dekada 80, talagang namumundok sila. Pero ngayon kasi ay nasa kapatagan ang iba. Ang ibang namiminuno nga sa gobyerno ang mga kontak pa nila. Pero tandaan ninyong dalawa ito,
Hindi sila namimerwisyo ng mga sibilyan kasi mayroong mga mamamayang politiko ang nagpupondo sa kanila. Hindi rin naman magugutom ang mga yan dahil ang ibang mga kasapi nila ay nagtatrabaho din at namumuhay ng normal. May mga supply sila. Paano niyo po nalaman ang mga yan, no? Hindi ako'y pinanganak kahapon mga apo. Alam ng lipunan yan eh. Mahihina na lang ang kukote ng mga naniniwalang rebelde ang may gawa ng mga yon. Hindi sibilyan ang kalaban nila, kundi gobyerno. Kaya nga po gusto naming mahanap ang kuta nila para mahingi namin ang panig nila. Kasi sa kanila ibinibintang ang lahat. So, unfair naman sa kanila. Kayanin niyo pa po kayang umakyat sa bundok, no? Ay, baka nakakalimutan yung dalawa na retiradong scout ranger ang lolo ninyo. Oo nga naman. Ikaw kasi, nagdududa ka pa yata sa tuhod ni Lolo. Hindi naman sa ganun. Naniniguro lang kung kaya pa bang magsuot ng combat shoes ni Lolo. Pagbalik namin sa rest house ay mayroong masayang kumakain sa pool area. Ayaw ko man magpakilala ay nakilala nila ako dahil napapanood daw nila ako sa telebisyon. Nakilala din nila si LV dahil magkasama kami parati sa aming mga documentary episode. Nakakatuwa naman kasi marami ang nagkakagusto sa mga pinagpapaguran namin. Kaya picture na walang puknat kasama sila. Doon sila nakaukupa sa 2 cottage. 2 pamilya sila na galing sa magkaibang probinsya. Pagkatapos naming magbanlaw, bumaba uli kami ni LV para magkape habang bit-bit ang laptop para magsimula ng aming assignment. Feeling ko, ito na ang pinaka-challenging na assignment na mahahawakan natin. Magpinsan nga tayo. Para nga tayong kambal. Pati pag-iisip natin, parang magkadugtong na. Oo. Kasi parang itong assignment na hindi natin alam kung paano magsisimula. Bago tayo umalis ng Manila, alam natin ang sunod-sunod na gagawin. Pero pagdating natin dito, iba agad ang sumalubong sa atin. Good evening, ladies. Anything to drink? Coffee po kami. Black. Thank you. Okay, 2 black coffee. Dito kaya kay Aling Nieves. May makatas kaya tayo. Makikita natin mamaya pagbalik niya. Alas 8 pa lang ng gabi, tahimik na ang kapaligiran dito. Maliban sa mga huni ng mga insekto at alon ng dagat. Nakangiting bumalik si Aling Nieves kaya sinimulan na namin ang aming matatamis na papuri sa kanya para mabuha namin ang kanyang loob. Ang ganda niyo po, Aling Nieves. Ilang taon po ba kayo at napapanatili niyo ang ganyang figure? Pati ang kagandaang hindi kumukupas. Nako, binola mo pa ako. 50 na ako. Turning 51 this June. Totoo po ang sinabi niya. Maganda po talaga kayo. May lahing Kastila po ba kayo? Ay, oo. Kastila ang lolo ko. Alam nyo kasi nanirahan ang mga Kastila dito noon. Kaya karamihan ng taga rito ay may lahing Kastila. 51? Oh my! Ano pong secret at napapanatili niyo ang youthful looks? Ang secret? Healthy food. Nakakaingit naman ang beauty niyo. You don't look 51, Aling Nieves. Parang kaedad lang po namin kayo, ah. Umupo ho muna kayo at chikahan muna tayo. Wala naman po yata kayong guest na asikasuhin eh. Oo nga po. Upo muna po kayo. Sige na ka. Ilang minuto din ang inubos namin ni LV sa pagtatanong tungkol sa kanyang mga beauty regimen. Habang naaaliw naman siyang sumagot sa aming mga pasakaling tanong ay napansin ko ang lalaking pasuray-suray sa dalampasigan. Sa tansya ko ay lasing ang lalaking yon. Hindi ko siya inalisan ng tingin hanggang sa naglalakad na siyang pabalik. Pero si Aling Nieves ay nagsalin pa uli ng kape sa mug namin kaya tuloy ang tsikahan. Nang magsimula na akong magtanong tungkol sa aming pakay ay sinagi ko ang paa ni LV at alam na niya ang ibig sabihin nun. Kailangan recorded ang tsikahan. Mga kasityo pangil, huwag po ninyong kalimutan. Check nyo po ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Sigurado pong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect po na pang-relax habang nakikinig.
Sama na kayo at ma-inlove sa mga kwento namin. Makikita po ang link sa pinned comment sa upload natin na ito. Kaya't subscribe na kayo. Huwag kalimutan, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Naniniwala po ba kayo na mga rebelde ang may kagagawa ng mga pagpaslang dito sa bayan nyo? Alam nyo, matagal nang nangyayari dito ang ganyan. Dekada na, hindi lang ngayon. Pero totoong mga rebelde ang gumagawa noon. Hindi po ba baril ang armas na ginagamit nila? O kaya yung mga itak? Siguro, hindi pa kasi ako nakakaharap ng rebelde kahit matagal na ako nakatira dito. Ewan ko lang ha, kasi sa ngayon mahirap nang makilala ang mga yun. Marami sa kanila nakakausap natin o kaya nakakasabay kumain na hindi natin alam na rebelde pala sila. Wala kasi silang uniforme. Kasi po, kaninang umaga, siguro nabalitaan nyo na may nakuhang bangkay sa bukana ng bayan. Oo. Narinig ko nga sa palengke kanina. Ang bangkay po ay hindi sa baril namatay. Kasi po ay may mga kagat sa batok at dibdib. Tsaka po, binuksan ang tiyan niya. Parang kinuha ang mga internal organ. Iyon nga din ang nakakapagtaka doon sa bangkay. Hindi kaya intentional ang pagkuha ng mga internal organ para ibenta? May puntos ang mga sinabi ni Aling Nieves. Dagdag anggulo ito. May mga kontak kaya ang mga rebelde na bibili ng mga internal organs ng tao? Ito ang mga tanong sa isip ko na iniwan sa amin nang umalis na si Aling Nieves, Sir Jupiter. Malalim din naming binigyan ng posibilidad yon, pero kailangan ng konkretong kasagutan. Ang mga sinabi niya ay opinyon lamang. Kaya nang maubos na ang kape sa mug, umakyat na din kami para makapagpahinga. Ginising kami ng ingay mula sa labas. Anong ingay yun? Ang aga-agay nagkakagulo ang mga inampalan. Anong ingay ba yung insa ng agap eh? Ano kaya ang pinagkakaguluhan ng mga tao sa ibaba? Hoy, Inday! Halika dito, sumilip ka. May pinagkukumpulan ng mga tao dun oh. Asan ba? Oo nga no. Bumaba nga tayo. Si Lolo nasan ba? Nandun na. Mimoso din si Lolo eh. Mas maagap sa mga kaganapan. Buti na lang pumayag na sumama dito sa atin. Sa loob-loob siguro, bakasyong etchos lang tayong dalawa. Ang pinagkakaguluhan ng mga tao doon ay bangkay daw ng isang lalaking biktima ulit. Hindi pa naman umaalis ang mobil ng mga pulis kaya nasilip pa namin ni LV ang katawan ng bangkay. Ganito rin ang itsura ng bangkay na nakita namin nang papasok pa lang kami dito sa bayang ito. Pero may napansin ako sa bangkay. Mayroon siyang hawak na bote ng alak na mahigpit ang pagkakahawak niya. Ito kayang lalaking nakita ko kagabi. Napasuri-suri sa dalampasigan. Ha? Paano mo nakita yan? Hindi naman tayo lumabas kagabi ah. May nakita kasi akong sumusuri na naglalakad sa gilid ng dagat. Habang kausap natin si Aling Nieves kagabi. Ito nga kaya yun? Ganun ba? Kawawa naman. Tagasan kaya siya? Ay, Lo, kanina pa ba kayo dito? Kanina pa naman nang marinig kong may nagkakagulo. Bumaba na ako. Saan po nakuha ang bangkay, Lo? Doon daw sa Talaiban. Aso raw ng mangingisda ang unang nakakita. Kaya tumawag sa barangay para makita itong bangkay. Nasaan po ang barangay captain nila? Nandito raw kanina sabi ng mga negosyoso. Pero umalis daw agad at may tumawag sa kanya. Tayo na! Dumiretso kami sa pool area para mag-almusal. Dinalhan kami ng kape at clubhouse sandwich ng staff ni Aling Nieves. Maagang naliligo sa pool ang mga bata habang nag-aalmusal din ang ibang guest doon. Napansin kong nilagyan din ng pagkain ang isang mesang bakante sa tabi namin. Hindi naman nagtagal, umahon na rin ang mga bata at nagyaya silang lumipat sa dagat na nasa kabila lang ng bakod. Hindi ordinaryo mga nagaganap dito. Mapanganib ito. May aswang talagang gumagala dito. Meron nga po kaya, Lo. Tapos, rebelding na pagbibintangan.
Ano naman kayang aksyon ng mga opisyal ng barangay sa mga ganitong nangyayari dito? Hindi natin alam kasi dayo lang naman tayo. Baka mayroon naman silang mga ginagawang pagroronda sa gabi. Good morning, Tatang Eduardo. Hi. Oy, ikaw pala, Teddy. Ay, mga apo ko, si Grace at si Elvie. Hi, good morning. Hello, kamusta sir? Teka lang, pamilyar kayong dalawa. Ikaw din, pamilyar ka. Tingnan mo nga, Insan. Titigan mo kasi. Oo nga no. Ikaw yung gumanap na pulis Maynila sa mga ala-ala kailanman, di ba? Artistahin ba ako? Hindi ako yon. Palabiro kayo ha. Tama, kayo nga napanood ko na nasa TV eh. Kamukha mo kasi ang bida dun eh. Pangit siguro yung bida na yon, kaya kamukha ko. Di ah. Gwapo nga eh. Bulera kayong pareho. Magpinsan nga kayo. Ayon kay Teddy, isa siyang novelista na nagbabakasyon doon. Tiyempong may mga nagaganap na ganitong uri ng krimen sa bayan kaya marami siyang binago sa mga sinusulat niyang nobela. Gwapo man ang kaharap pero kailangang maghanap buhay muna. Naiwan namin si Lolo na kausap si Teddy dahil kailangan naming maging usisera at mimosa. Pinuntahan namin ang mga nagtitinda ng mga souvenir items sa highway para mangalap ng mga impormasyon at reaksyon ng mga taga rito. Ramdam namin ang takot sa kanila. Ayaw magsalita laban sa mga rebelde. Pero ang kinalalabasan ng mga pagpaslang ay rebelde pa rin. Nagpunta kami sa barangay hall at doon namin nakilala si Kapitana Aning. Sa panahon ngayon, may mga tao pa bang ganyan ang paniniwala? Hindi ko itinatago na may nagaganap na patayan dito. Pero walang aswang dito. Ang mas kapani-paniwala ay mga taong labas ang mga gumagawa nun. Diyan sa bundok na yan, marami ang nagsasabing sa taas niya ng kuta nila. Ganun po ba? Ano po ang aksyon ng pamunuan nyo para sa mga ganitong pangyayari? Oh, ano magiging aksyon namin? Di tumawag ng pulis, ano pa ba? Ibig niyo pong sabihin, yung mga aksyong pambarangay para malaman niyo talaga kung sino ang salarin? Abay, wala. Naghihintay lang kami ng tatawag kung may napas lang. Kung saang lugar yun, ganun lang. Mahirap nang makialam. Aba, baka pati kami madamay. Ganun po ba? Limitado po palang galaw nyo. Hindi po ba kayo nag-iimbestiga tungkol sa mga kaganapan dito? Abay, hindi na. Trabaho na ng mga pulis ang mga imbestigasyon na yan. Sige po. Maraming salamat po sa oras niyo, Kapitana. Makahulugan at makabuluhan po ang pagiging kapitan nyo dito sa barangay. Salamat po. Walang anuman. Teka, ngayon ko lang naisip, interview ba yan para sa TV? Opo, dokumentaryo po. Bakit hindi nyo naman sinabi kaagad? Sana nakapag-lipstick ba lang ako at saka nakapag-pulbos man lang, labo nyo naman. Ay, sige po. Alis na po kami. At maraming salamat po ulit. Ganoon kaduwag si Kapitana sa paglaban o sadyang wala siyang pakialam tungkol sa mga nangyayari sa kanilang barangay. Wala din siyang plano kung paano niya mapoprotektahan ang mga turistang nagpupunta dito. Habang naglalakad kaming pabalik sa rest house, nakaramdam kami ng kakaibang presensya. May sumusunod sa aming 4 na mga lalaki. Lumiko kami sa makipot na iskinitang ang dulo pala ay wala ng kabahayan kundi mga puno ng niyog lamang. Pero sinundan talaga kami. Anong kailangan nyo sa amin? Nakakaloko ang isi mo, kuya, ha? Iba to insan. Naglabas ng patalim ng dalawa. Parang mangingiki ng mga ito ah. Ganun. Naghahanap kayo ng sakit katawan, ha? Umpisahan na natin. Kumag ka! Maghilot ka ng panga! Etong sayo! Ikaw naman! Kumain ka ng kinilaw na sumpak! Hoy! Saan kayo pupunta ha? Bumalik kayo mga duwag! Mga lampa naman pala kayo eh! Mga ungos na yun! Plano pa tayong hold upin! Tayo na nga. Ginutom ako sa mga anak lang pala kang karag na yun eh.
Hindi ligtas ang mga turista dito. May holdupper, may aswang, may mga rebelde pa. Mabuti na lang laging handa ang beauty namin sa mga ganitong pagkakataon. Pagdating namin sa rest house ay naliligo na si Lolo sa pool kasama si Teddy. Mukhang mahaba na ang napag-usapan ng dalawa. Nainip daw si Lolo sa amin kaya nauna na silang magtanghalian. Sinabi namin ang nangyari kaya nagbabala si Lolo sa amin. Nagkaayayaan na kaming maligo sa dagat kahit kainitan na ng araw dahil maraming tao sa dagat. Nireserba na namin ang aming lakas dahil mayroon pa kaming malagang lakad bukas. Maaga kaming nagsimulang umakyat ng bundok. Walang katiyakan ang ginagawa nating pag-akyat dito mga apo. Kaya para hindi tayo mainip o kaya'y mabigo tayo na matagpuan sila, kailangang mayroon tayong madala o makuha mula dito sa bundok. Para magtanong man ang makakasalubong natin, meron tayong masasabing dahilan ng pag-akyat natin dito. Galing niyo po talaga, Lolo. Kaya bilib ako sa inyo eh. Anong sinabi ni Liam Neeson sa inyo? Oo nga, no. Pwes, mangunguha tayo ng mga orchids o kaya naman mga halamang gamot na makikita natin. Pero mas mainam kung orchids para dagdag sa mga koleksyon natin insan. Ay tama. Kaya heto, may dala akong net na malalagyan ng anumang makita nating mapapakinabanga. Wow! Ready? Saan niyo po nakuha yan, Lo? Ay doon sa labas ng rest house. Pinaglagyan yata ito ng bawang o sibuyas. Pero mas malamang sibuyas. Amoy kilikili ng Bombay. Akala ko po amoy 5'6". Sakto naman at dala ko din ang hunting knife ko. Sikat na ang araw pero hindi pa yata tayo nangangalahati. Oh, ayun oh! Orchids yun ah! Ang ganda ng bulaklak! Dali! Kunin natin! Yan ang tinatawag na thunderstorm orchids. Sakto yan sa inyong dalawa. Mahilig pa naman kayo sa mga ornamental plants. Ito pala yun! Parang nalalagas sa mga dahon ng puno ah! Guys, we have company! Nang tingalain namin ay may mga parang balsa sa itaas ng mga puno. Isa-isang bumababa ang mga lalaki sa pamamagitan ng lubid. Napalibutan nila kami kaya taas ang dalawang kamay namin. Nakatutok sa amin ang kanilang mga baril. Kinuha nila ang aming mga hunting knife, camera at cellphone. Hindi naman sila ganoon karahas na kagaya ng mga napapabalita. Pinaakyat pa nila kami hanggang sa makarating kami sa taas ng bundok. Doon namin nakita ang kanilang kubo na yari sa mga kahoy at kawayan. Atip na kugon at talahib. Hindi naman nasurpresa ang mga naroroon sa pagdating namin dahil nairadyo na ito kanina ng mga kasama nila. Nagpakilala kami sa sinasabi nilang Ka-Nepot. Nakatakip ang buong mukha niya at tanging mga mata lang ang makikita. Nakasuot siya ng salaming degrado. Nakauniforme sila ng gaya sa mga sundalo pero may mga takip ang kanilang mukha na gaya ng mga bandana ng mga Arabo. Tuloy kayo sa aming munting kampo. Ano namang lakas ng loob ang binitbit nyo para akyatin kami dito? Mga pamilyar kayo. Parang napapanood ko kayo sa TV. Grace Robles po, ng Documented Philippines. Kanepot. Ito po ang partner ko, si LV Lagyo. Magpinsan po kami. At si Tatang Eduardo po, lolo namin. Ipagpasensya nyo na po, Kanipot, ang pang-aabala namin dito sa inyo. Ay gusto lang ng mga batang ire na makuha ang panig ninyo tungkol sa mga nangyayari sa ibaba. Ano naman ang may paglilingkod ng isang gaya ko o namin sa mga kilalang personalidad ng bansa, lalo na sa telebisyon? Gaya nga po ng nasabi ni Lolo, gusto po sana naming makuha ang panig nyo. Para rin po malinawan ng publiko. Malaki po ang may tutulong nyo para maunawaan kayo ng masa. Sigurado ba kayong may tutulong ako sa inyo? Malaki po, Kanipot. Hindi naman po lingid sa inyo mga nagaganap na pagpaslang dito sa probinsya, lalo na sa bayong to. Actually, kalunos-lunos nga po ang sinasapit ng mga biktima dito eh. Adensyo, pakibalik mo na mga gamit nila. Interview ito ng mga award-winning journalist. Kailangan ng mga sasabihin ko ay walang kulang o labis dahil tsak kung mapapanood ko yan. Hahabulin ko kayo kapag may dagdag o binawas kayong impormasyon sa sasabihin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Salamat po sa pagpapaunlak, Kanipot. Titiyakin po naming lalabas ng may malino na pagpapaunawa ang inyong panig. Umasa po kayong kung anong dapat malaman ng tao. Yun ang mapapanood nyo.
Ayan ang lahat ng mga gamit nyo. Pero bago kayo mag-record, walang kamerang itututok sa akin. Mainam nang nagkakaunawan tayo, hindi po ba, Tatang? Tama ka naman, Kanipot. Salamat po, Kanipot. Pinagbigyan kami ni Kanepot na maging bahagi ng aming introduction ang mga kasama niya na nagsasanay ng paggamit ng baril. Kasama doon ang pagluluto nila at ang tirahan nila. Game naman si Kanepot. Honest at straightforward siyang sumagot. Bandang huli pumayag siyang makunan ng kamera pero nakatakip ang muka at mata lamang ang nakalabas. Kaya mahirap din siyang makilala. May kinalaman po ba, Kanipot, ang inyong grupo sa mga nagaganap sa pagpatay sa mga sibilyan? Wala. Ang totoo nga, pati kami nababahala na. Dahil sa amin na ibibintang ang tungkol dyan. Mga kasama, punta muna kayo dito lahat. Bakit niyo po tinawag silang lahat? On record to insan. Tama lang na on record. Ayan, tingnan yung mga kuko ng mga kasama ko dito. Walang mahaba ang kuko sa amin dito. Kaya hindi namin kayang gawin ang mga ibinibintang sa amin. Winawarak daw ang tiyan, kesyo kinagat sa leeg. Hindi naman kami mga vampira dito eh. Ano po sa tingin niyo ang mga gumagawa nun? Kasi po, halos araw-araw na yata na mayroong mga nagiging biktima sa ibaba. Malamang mga turista pang iba. Ang masama lang ay binibintang sa inyo. Yung totoo ha, may aswang sa bayang ito. Kasi kami mismo ay inatake na rin dito. Kaya kayo sa ibaba ay mag-iingat. Pero kung kailangan nyo ng tulong ay huwag kayong mahihiyang bumalik dito. Matapos naming makuha ang kanilang panig at malinawan ang mga isyu, nagpaalam na kami sa kanila. Kasi naman ay hapon na at malayo pa ang uuwian naming rest house. Pinahatid kami ni Kanepot sa mga kasamahan nila na bantay sa bukana ng kanilang kuta. Buti na lang, sanay tayo sa akyat baba sa mga bundok. Oo nga, sulit naman insan. Mabubunan natin ang methodology at results. Mahaba pa insan. Interpretation of result pa. Parang may sumusunod sa atin. Wala naman. Hindi sumusunod, kundi sinasabayan tayo. Nakikita niyo po sila, Lolo? Nasaan sila? Nararamdaman ko sila. Sa gilid ni Grace, meron dyan. Dito sa gawi ko, meron din. Kaya alis tumanga po. Siguradong mapapalaban tayo. Naku, di mauunat na naman ang alak-alaka natin, insan. Ay, kabayang buntis! Diyos ko, anong mga itulo? Aswang ang mga yan. Sa mata nyo, saksakin o kaya'y pugutan ng leg. Doon ang parte ng katawan nilang mahihina. Mabuti na lang nahasa kong hunting knife ko. Kaya pala. Aatake na sila! Hangal ko! Loko! Ikaw na ngayon ang bagong biyanong bulag! Isa ka pa! Butasin natin yung mga lalamunan mo, ungas! Lapit! Sugod! Sige! Hanapin mo ang katapusan mo! Nakalipad ang isa! Sus, may pakpak sila! Lolo, anong klaseng mga aswang ang mga ito? Saktong dating nyo, Kanepot! Heto mga napas lang naming mga halimaw. Tama kayo, ang mga kagaya nito ang salarin, pero sa inyo nagbibintang ang lahat. Kinutuban kasi akong nasa panganib kayo. Kaya bumaba kami. Sanay pala kayong lahat sa martial arts. Para mga sundalong special force ang galawan nyo ah. Sinanay po kami ni Tatang para kaya namin ipagtanggol ang aming sarili. Masyadong mapangahas ang mga aswang na yon. Tama ho kayo, Tatang. Uhaw sa dugo ng tao ang mga halimaw na yon. Kaya walang takot na umatake kahit may araw pa. Tayo na, iatid na namin kayo hanggang sa paanan ng bundok. Saang resort ba kayo nakatuloy dyan? Sa Nieves Resort and Rest House po. Mag-iingat kayo. Nasa ibaba ang kalaban, wala dito sa taas ng kabundukan. Sinamahan kami ng grupo ni Kanepot hanggang sa paanan ng bundok. Totoo nga ang kasabihan na hindi mo malalaman ang katotohanan hanggat hindi mo napapatunayan. Malinaw na kami mismo ay nakaengkwentro ng aswang na pumapas lang dito at hindi ang mga pinagbibintangang mga taong labas. Pagdating namin sa rest house, narinig namin ang kwentuhan ng mga guest ng cottage.
Meron daw nakuhang bangkay na malapit lang doon. Isang lalaki na ayon sa kanila ay lasing ng atakihin ng aswang. Insan, hindi talaga matitigil ang mga aswang na yun. Hindi ko ma-imagine ang hirap at sakit na nararamdaman ng mga biktima nila na kinakagat sa leeg habang binibiyak ang tiyan at kinukuha ng persahan ng mga internal organ. Kaya nga kawawa naman ang biktima. Masakit yun syempre no, walang pang pamanhid man lang. Aray mo, ano ba yung sinabi ko? Hindi safe ang mga turista dito sa bayang ito. Baka turista din ang napaslang na yon. Lolo, pasensya na po kayo at sinama pa namin kayo rito. Bakasyon with work sana ito, pero delikado para sa atin ang manatili dito. Umuwi na kaya tayo. Total naman, nakuha na natin ang panig ng mga rebelde. Ay, hindi tayo pwedeng umuwi ng ganun-ganun na lang ngayon. May obligasyon na tayo ngayon sa mga taga rito. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Huwag nating ipagdamot sa kanila ang tulong na magagawa natin para masugpo ang mga halimaw na pumipinsala ng mga tao dito. Kayo po pala Aling Nieves. Good evening po. Good evening din sa inyo. Napansin ko kasing maghapon kayong wala dito. Kaya naisip kong akyatin kayo. Nagsiserve kami ng dinner kung gusto niyong kumain. May pagkain sa ibaba. Nag-hiking po kasi kami. Naghanap din kami ng mga wild orchids. Nagpapalakas ng mga tuhod. Para masulit ang bakasyon din sa inyo. Nako, delikado ang pag-akyat sa bundok. Maraming rebelde doon kung sabihin ng iba. Mabuti hindi kayo nakita ng mga yon. Hindi naman ho. Mga orchids at bird's nest ho ang nakita namin doon. Nako, mainam naman. O sige na, kung gusto niyo mag-dinner, bumaba na lang kayo, ha? Salamat ho. Hindi tayo dapat kumain ng karne dito. Hindi natin sigurado kung karne ba ng hayop o tao yon. Gulay at isda lang muna tayo. Nang bumaba kami ay sa poolside kami ng tuloy. Nilapitan kami ni Aling Nieves para tanungin kung kakain kami. Nadismaya siguro kasi naman ang order ni Lolo ay nilagang itlog, toasted bread at lettuce. Nagtanong si Lolo Eduardo kung pwedeng makigamit kami ng kusina nila at kami ang magluluto ng pagkain namin. Hindi pumayag si Aling Nieves, masungit daw ang kusinero niya at ayaw daw nitong may nakikialam na iba sa kusina kaya nagkibit balikat na lang kami. Maging mapagmatsyag kayo sa paligid mga apo. Hindi tayo dapat magpakampante. Kaya nga po, Lo. Ang kapitan ng barangay dito, bahagang buntot. Good evening. Kumusta kayong lahat? Ay, ikaw pala Teddy. Kain tayo. Okay naman. Kumusta naman ang maghapon mo? Salamat po. Tapos na. Okay naman po. Medyo mahaba nang naisulat ko. Halika na, Teddy. Sabayan mo kami. Light dinner lang naman ito. Tapos na. Thank you. Kumusta naman ang maghapon nyo? Hindi ko kayo nakita dito maghapon ha. Nabisi yata kayo. Correct ka dyan. Naghanap kami ng orchids dyan sa bundok. Ang dami pala. Nabalitaan mo na ba, Sir Nobilis, ang tsikahan dyan sa labas? Oo. May bangkay na naman daw na nakuha. Sa tingin ko, hindi rebelde ang gumagawa nun eh. Parang may aswang na gumagala dito. So, naniniwala ka ding aswang ang pumapatay at hindi mga taong labas ang salarin? Oo. Hindi kayang gawin ng ordinaryong taong biyakin ang tiyan ng biktima. At may mga kalmot ang animoy, mahahabang kuko ang mga katawan ng biktima. Parang inuubos ang dugo ng mga binibiktima nila. Nako, sorry, kumakain nga pala kayo. Okay lang. Walang kaso sa amin yun. Teka. Ano yun? Nakakakilabot naman. Maganda kayo. May misyon tayo ngayong gabi. Hindi magandang alulong na yan. May nakikita ang aso na masamang elemento. Nagbabadya itong may buhay na kukunin. Ito ang gabi na hindi nakasama sa assignment namin ni LV. Para kaming mga tanod na umiikot sa paligid. Nagmamanman sa labas ng rest house. Hanggang sa likod ng resort na nakatutok naman sa dagat. Nakakatuwa lang na pati si Teddy ay kasama namin. Nang makaramdam kami ng pagod ay sumalampak kami sa gilid ng pader sa tagiliran ng resort. Nakukublihan kami ng makapal na buganvilya.
Mahinang nag-uusap sina Lolo at Teddy nang isang malakas na hiyawan ang umagaw sa aming pansin na nagmumula sa loob ng compound ng rest house. Mabilis kaming nagtakbuhan papasok ng compound nang mula sa ilaw sa loob ng cottage ay nakita naming nagkakagulo doon. Mabilis ang kilos naming lumapit doon at isang malakas na sipa ang ibinigay ni Teddy para mabuksan ng pinto. Sinasabi ko na nga bang lalabas kayo mga hunghang kayo? Mga ungas kayo! Uutasin kita! Insan! Sa leeg! Edwin ang katapusan mo! Hiya! Hindi ka makakalabas dito, Ngas! Lalasugin kong katawan mo, baka! Tapusin na natin, Tatang! Sige! Pukutan mo na! Walang buhay na bumagsak ang mga aswang. Nakakatakot ang kanilang mga hitsura. Mahaba ang kanilang mga braso at mga bias ng binti at hita. Payat ang kanilang mga katawan na halos butot balat na lang. Matutulis ang kanilang mga kuko habang ang mga ngipin nila ay mahahabang matulis. Walang ilong at malalaki ang mata. Napatay ng 2 aswang ang mag-asawa kaya ang mga batang naulila ay natulala at hindi makausap. Dahil sa ingay ay nagising si Aling Nieves. Anong nangyayari dito? Nagkakagulo kayo? Ay! Ano yon? Aswang, sila ang pumatay sa mag-asawa dito sa cottage neto. May aswang pala dito? Nako, alisin niyo yan dito. Ilabas niyo. Malas siya sa negosyo. Ayun na nga ho, titigan yung mabuti. Alisin niyo dito ang mga yan. Nakakatakot. Hindi, mamaya na Aling Nieves. Ilang minuto pa ilalabas na ang tunay nilang anyo. Maghintay lamang tayo. Sino kayang mga yan? Mga halimaw na hayok sa dugo at laman ng tao. Ay, hindi. Alisin niyo sila dito. Kalmante lang ho kayo, patay ng mga yan. Tapos na ang laban. Yan lang po kayo, hihintayin lang natin bumalik ang totoong hitsura nila. Pansin naming taranta si Aling Nieves ng mga sandaling yun. Natatakot kaya siyang may makaalam na sa loob ng compound niya napatay ang mga aswang. Siguro ay natatakot siyang wala nang mag-book sa kanyang mga cottage at rest house, kaya sa ganoon. Pilit niyang hinihila ang mga paa ng aswang pero pinigil siya ni Teddy. Ilang saglit pa ay lumabas ang tunay nilang mga anyo. Panginoon ko, ito ang cook mo, Aling Nieves ah. Eto naman ang boy dito. Hindi ba Aling Nieves? Ay, susme. Tumanggap pala ako ng mga empleyadong aswang. Nakunan mo ba ng before and after, Insan? Oo naman. Ako pa ba? Mahuli sa kuhunan ng picture. Anong picture? Saan yung gagamitin niya? Burahin mo yan! Burahin mo! Huwag ho kayong mag-alala, Aling Nieves. Hindi ho madadamay ang resort at rest house nyo. For reference lang ho ito. Tumawag kami sa himpilan ng pulis para ipaalam ang mga nangyari. Mabilis namang rumisponde ang mga pulis. Kinuha nila ang bangkay ng mga biktima at ang 2 bata naman ay dinala nila sa ospital. Hindi maiwan ng tingin ng kabilang cottage na katabi ng tinutuluyan ni Teddy. Walang ilaw sa loob kaya iniisip ko kung tulog lang ba sila kaya walang ilaw o baka naman sila ang naunang napasok ng mga aswang. Hindi ako mapakali kaya kinatok ko ang pintuan nila. Laking pasalamat ko nang magbukas ng pinto ang mga nakatuloy doon. Nang hingi na lang ako ng paumanhin at tumalikod na. Ang mga aswang na napuksa ay dinala nila sa labas ng compound at sinunog. Sa amin ka na kaya sumabang matulog, Teddy. Total naman wala akong kasama sa kwarto. Para na rin sa kaligtasan mo. Hindi na po, Tatang. Okay lang po ako dito. Para din mabantayan tong pamilya sa kabilang cottage ko. Oo nga naman, Teddy. Para sa kaligtasan mo din. Nakakatakot kapag nag-iisa. Hindi po. Dito na lang ako. Oo, sige. Mauna na ako matulog sa inyo. Mag-lock kayo ng mga pintuan nyo. Sige ho, kami man ay aakit na rin. Albularyo po pala kay Tatang.
Ay, oo. Paano mo nalaman? Kasi po dyan sa gamit yung buntot pagi. Ginagamit din ho kasi ng lolo ko yan eh. Albularyo rin ba ang lolo mo, Teddy? Opo. Kaya po sanay din akong humarap sa mga aswang. Eh, mainam kung ganon. Magkakatulong-tulong tayong sugpuin sila habang nagbabakasyon pa tayo. Ay, ala. Sige, kami aakyat na. Sige po. Nasa kwarto na kami at iniutos ni Lolo na i-off daw ang ilaw. Bukas lahat ng bintana para mabilis daw kaming makarinig ng mga ingay na nagmumula sa labas. Dahil masunurin naman kaming mga apo, ginawa namin ang utos ng Lolo. Pero nang lumapat ang likod namin sa kama ay diretsong hinatak na kami ng antok at hindi ko na rin namalayan pa ang mga sumunod na pangyayari. Pasado 9:00 na ng umaga nang magising kami ni Elvie. Bumaba kami at dumiretso sa pool. Nasaan kaya si Lolo Insan? Wala naman dun sa kwarto niya. Baka kasama si Teddy. Baka naman nasa dagat si Super Lolo. Puntahan kaya natin. Baka naman naliligo sa dagat. Sinusulit ang bakasyon. Tara, habang hindi pa masyadong mainit. Oh, Ay. saan ang punta niyong dalawa? Nandiyan na pala kayo eh. Akala po namin nasa dagat kayo eh. Kaya susunod sana po kami doon. Saan po ba kayo nanggaling, Lo? Ano ho ba yung dala nyo? Ay, sa palengke. Bumili lang ako ng tinapay at dinala ko ang tumbler sa kwarto ninyo. Bumili ako ng kape. Hala, balik na tayo doon. Sa pool tayo mag-almusal. Nag-check out ng pamilyang nakatuloy sa cottage na katabi ni Teddy kaninang 7:00. Baka po natakot sa nangyari kagabi. Oo, naririnig daw nila ang nangyari kagabi. Hindi lang sila lumabas. Damihan mo naman ang palaman, Insan. Paborito ko pa naman yung cheese na yan eh. Si Teddy, Lo. Kaninang bumaba ako, pinuntahan ko. Pero sabi nung nag-check out na pamilya, nakita nilang maagang umalis si Teddy. Mayroon daw dalang bag. Oh, ayan, tumutuloy na tuloy sa dami. So, tayo na lang ang guest ng rest house na ito. Ay siguro. Pero wala namang nasabi si Teddy sa akin na uuwi na siya ngayon. May pinuntahan lang siguro. O di kaya namasyal sa ibang lugar dito. Gusto na sana naming umalis na din doon pero ayaw naman ni Lolo. Hindi daw kami uuwi hanggang hindi niya nalalaman kung sino ang pinuno ng mga aswang dito. Pagkatapos namin kumain ay nagyaya na si Lolo na umakyat sa aming kwarto. Ipinagayak niya ang mga importanteng gamit namin at bumaba kaming hindi naman nagpaalam ng checkout kay Aling Nieves. Tumuloy kami sa palengke at bumili si Lolo ng 4 na itak doon. Nagtataka man kami ni Elvie, pinabayaan lang namin siya. Nang matapos niyang ipabarsyada ang mga yon ay bumili siya ng bawang at asin. Walang kumikibo sa amin. Nagtitinginan lang kami. Lo, aanin niyo po bang mga ito? Gagamitin natin yung pamuksa sa mga aswang dito. Tayo na! Saan po ba tayo pupunta, Lo? Sa bundok. Doon tayo gagawa ng mga kailangan natin. Saan po doon, Lo? Doon kay Kanipot, malaki ang may tutulong niya sa atin. Kaya tayo na. Diyos ko, Lord! Kaya naman pala kailangan pa nating mag-combat shoes. Aakyat pala tayo ng bundok ng tralala bum bum. Katirikan ng araw nang magsimula kaming umakyat ng bundok. Hindi naman ramdam ang init dahil makahoy ang bundok na ito. Gubat na nakakaaliw din naman puntahan. Panay ang paalala ni Lolo na talasan ang mga mata at pandinig dahil kahit sa mga kabundukan ay umaakyat din ang mga aswang. O baka naman dahil nasusundan lang kapag nakita nilang umakyat ng bundok. 3:00 na ng hapon, ramdam ko na ang pagod kaya nagpahinga muna kami. Dami kasi nating kargadang dala kaya nakakapagod agad. Correct, Insan. Nangaling ng braso ko dito sa dami ng bawang na to eh. Kahihina na yata ng mga katawan ninyo ngayon Kabilis ninyong mapagod. Inom muna tayo. Gusto mo, malamig pa yan. Pahingi nga. Konti lang ang inumin ninyo at kakalog lang yan sa tiyan ninyo. Hala, tayo na at ang hindi tayo gabihin. Ibang daan pa naman itong nilandas natin ngayon.
Nagpatuloy kami sa paglalakad paakyat sa kuta ni Kanepot. Natanong ko tuloy si Lolo kung bakit doon pa namin lulutuin sa kuta ang mga bawang niya. Pwede naman sana sa rest house na lang. Nalimutan kong ayaw nga pala ni Aling Nieves na ipagamit ang kanyang kusina. Kaya sige lang sa pag-akyat hanggang sa marating namin ang bukana ng kanilang kuta. Dahil kilala na kami ng mga bantay doon, inihatid kami sa kuta. Pero wala doon si Kanepot. Gayunpaman ay mababait naman sila na tinulungan kaming magbalat ng mga bawang at niluto ito ni Lolo sa langis. Iniabot ni Lolo sa kanila ang isang kahon na dala niya. Groceries ang laman ito at may mga frozen na manok at karne ng baboy. Tuwang-tuwa silang niluto ang mga yun. Alanganin ang bumaba ng bundok ngayon, kaya makikitulog muna kami dito. Wala bang problema? Katipid naman kumibo. Nag-thumbs up naman sila. Salamat. Salamat mga kasama. Saan kaya nagpunta si Kanipot at hindi pa yata bumabalik? Baka bumaba ng bundok si Kanipot. Tara, kain! Kain na kayo. Salamat mga kasama. Pasensya sa pang-aabala namin ha. Ay, salamat. Mas safe pa ang tubig at pagkain dito kaysa sa rest house. Kao nga eh. Ngayon ko naiisip yung kapeng sinuserve nila. Wala kayong halong dugo ng tao yun? Since aswang pala yung kusinero. Pati yung boy doon. Hindi kaya? Naisip ko na yan, Insan. Oo, tama kayo. Nung una pa lang, may pagdududa na ako sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Alam niyang albularyo ako at kaya kong basahin siya. Alam niyo po pala, Lo, bakit hindi natin agad pinuksa? Hindi tayo pwedeng kumilos ng bara-bara lang po. Pinagpaplanuhan yan. Isang maling kilos lang natin ay maaaring magbunga ng gyera. Hindi tayo handa dahil kulang ang armas natin. Kayo ang inaalala ko. Ayoko mapahama kayo sa isang maling hakbang ko. O ngayon, ibigay mo sa akin yung mga machete na yan nang maibaba dito sa langis ang bawang na may asin. Wow! Ang ganda naman pala nitong machete na to, Lo. Kaya lang, ang haba yata. Bah! Hindi naman ganyan ang mga binili nyo kanina, Lo. Pero maganda. Double blade. Kaysa nang hahaasa ako na ipinahugis ng ganyan. Gladius machete ang tawag sa mga ganyang itak. 18 pulgada yan. Tingnan ninyo ang mga kahan nilang suksukan. Maganda, di ba? Gawa yan sa balat ng kabayo. Natouch naman kami sa sinabi ni Lolo. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, binigyan nila kami ng lugar na matutulugan. Malayo sa sinasabi ng marami tungkol sa mga taong labas ang nakikita at nararanasan namin ngayon. Sa sobrang pagod namin, mabilis kaming nakatulog. Ginising kami ni Lolo ng 4:00 ng umaga. Hinatid-uli kami ng mga kasama ni Kanepot hanggang sa tanaw na namin ang rest house. Meron palang daan na mas malapit kaysa sa unang natuntun naming daan. Nasa parte na kami ng dagat na malapit na sa rest house at habang ang araw ay sikat na at tumataas. Ang sarap ng hangin dito sa tabing dagat kapag umaga. Ano kayang lagay sa loob ng rest house? Malalaman natin mamaya kapag nakapasok na tayo. Tandaan ninyong mga bilin ko po. Walang sasablay ha. Yes, sir. Don't worry, Lo. Parang si Gabriela silang ako sa machete na to, na nakasabit sa bewang ko, Lo. At parang si Teresa Magbanwa naman ako. O di ba? Joan of Arc ng Pilipinas. O sige na. Ako si Van Helsing. Tayo na. Ang kukulit niyo talaga. Good morning, Aling Nieves. Akala ko nag-check out na kayo. Nandito pa pala kayo. Di po ba nakabook kami dito ng 1 week? At saka bayad na po yun, di ba? Oo nga. Maghapon at magdamag kasi kayong wala. Kaya akala ko lumayas na kayo. Grabe naman. Layas agad. Hindi ho namin sasayangin ng ilang araw pa na natitira. Kasi binayaran namin lahat yun. Mahirap kumita ng pera ngayon eh. Sayang. Teka lang, mga bag natin yun ah. Bakit yun nandiyan ang mga gamit namin, Aling Nieves? Ibig sabihin, pinasok niyo ang kwartong binayaran namin ng 1 linggo kahit walang paalam? Parang pwede kaming magkasulaban sa inyo sa mga ginawa niyo na yan. Ha? Akala ko kasi nag-check out na kayo kaya nilinis ko na yung mga kwarto.
Hindi naman na kailangan magkaso pa kayo. Parang hindi yata magandang patakaran ng rest house mo, Aling Nieves. Nag-camping lang kami ng mga apo ko. Pagbalik namin dito, nailabas mo na ang mga gamit namin. Nako, pasensya na kayo. Sige, umakyat na kayo. Pinilit kong magtimpi ng asar dahil hindi pwede na magpakamaldita ngayon. Masisira ang mga plano namin. Kinalabit ko si LV na malapit ng makahulagpos sa kanyang pagtitimpi. Umakyat kami ni LV at alam namin sinusundan kami ng tingin ni Aling Nieves. Si Lolo naman ay pumunta sa cottage ni Teddy. Hindi ka ganda ng ugali ni Aling Nieves, ha? Akalain mo bang ilabas ba naman ang mga gamit natin? Nagulat nga ako na makita ko mga bag natin dun eh. Lo, kayo na po pala yan. Wala si Teddy doon. Baka po nag-check out na siya. Kasi kahapon pa po siya umalis, di ba? Oo, pero baka nagkasali silang. Baka nang bumalik siya dito. Ay, tsaka naman tayo nakaalis na. Magpahinga muna tayo, Insan. Kailangan nating mag-ipon ng lakas. Oo nga eh. Masyado tayong nasusulit dito. Isa pa ngang problema tong assignment natin. Magpahinga na muna kayo. Mahaba pang araw ninyo para mag-edit ng report na yan. Opo, matutulog na nga po. Pinilit ko munang ipahinga ang isip ko. Gusto kong makatulog nang makaipon ng lakas ang aking katawan. Kung sakaling mangyayari ang mga sinabi ni Lolo ay handa ako. Nakaramdam ako ng pamimigat ng talukap ng aking mata hanggang sa tuluyan na akong mapapikit. Mabilis na lumipas ang oras, 3:00 na ng hapon nang magising ako. Si Lolo, gising na ba? Oo, bumaba na siya. Tumawag si boss kanina. Naka-off daw yung phone mo. Sabi ko nagpapahinga ka dahil katatapos na nating mag-edit. Problema pa nga itong report natin eh. Sa bagay, ang puso naman ng report ay tungkol sa mga rebelde. Kung isasama naman natin ang mga aswang sa kwento, baka naman makasira tayo ng bayan nila. Magkolekta pa tayo ng mga magaganap dito. Madali nang gawa ng paraan yan. Sa bagay, pwede tayong gumawa ng 2 documentary report. Isang challenge to peace, action drama, at isang action horror. Oo, bongga! Maganda yung idea mo. Sige, gagawin natin yung pareho. Pero bumaba na tayo at maghanap tayo ng makakain sa labas. Halika na nga. Pero, yung backpack na may armas, pati si Gardo wag kalimutan ha. Ano? Sinong guardo naman yun? Sino pa? Si Machete! Ang 18 inches mo na armas, oh ha? Sorry ka. Cesar ang pangalan ng machete ko. Nakasalubong kami ni Aling Nieves na halatang may galit sa amin. Kahit na binati namin, wala itong kibo, bagkus ay masamang tumingin at nilagpasan lang kami. Napansin kong may receptionist na ngayon ang rest house. Parang tigre kung makatingin din ang isang yon. Wala si Lolo sa pool area kaya naisipan namin pumunta sa cottage ni Teddy. Wala din doon si Lolo kaya lumabas na lang kami. Saan kaya nagpunta si Lolo? Tingnan natin sa likod. Baka naman nasa dagat lang. Sige, tayo na. Nagsasariling lakad din si Lolo. Para daw kapag umuwi na tayo, nasulit naman ang 1 week niya. Ayun nga si Lolo. Sino yung kausap niya doon? Asan ba? Hindi ko naman makita eh. Ay naku naman ate ko. Ayun, sa puno ng nyug. Nakapamewang pa. Bruwa ka. Ate na naman. Halika nga dito. Payakap nga. Paano kaya ako kung hindi ikaw ang nakasama kong lumaki? Ang lampa ko pa naman. Tapos hindi naman ako katalinuhan kagaya mo. Blessed nga ako at ikaw ang kasama kong lumaki. Nakita mo naman ang mga kapatid ko. Puro barakong alaskador. Tsaka love na love kaya kita. Pakis nga. Ay, teka. Parang kilala kong kausap ni Lolo. Oo nga no. Parang si... Matalas talagang pangamoy ninyong dalawa at nasundan niyo ako rito. Kanipot. Mabuti naman po't nababa kayo rito. Sabi ko na nga ba't si Kanipot ang kausap ni Lolo eh. Mas maganda mag-usap dito sa dagat. Hindi ba, Kanipot? Malayo sa mga tenga ng kawali at kaldero. Parang seryoso po yata ang topic ah. Ano po ba yun? Kinakabahan yata ako.
Malayo sa maramihan ng mga naliligo sa dagat ang pwestong ito, Sir Jupiter. Ang taong namamalagi sa bundok ay hindi rin naman mapagkakamalang taong labas dahil naka-short pants ito. Shirtless, naka-dark shade ng sunglasses at gutra o yung Arabic headscarf ng mga Middle Eastern na lalaki. Tumatakip sa kanyang ulo hanggang ilong na tanging mata lang ang makikita. Pero hindi rin naman makita dahil naka-shades ito. Pero ginulat kami ni Kanepot nang alisin niya ang sunglasses at ang gutra. Ikaw? Oh my God! Tamang kutob ko! Ikaw? Ako din may kutob. Yung boses mo kasi. Masaya akong makita ka sa dalawang mabubuting katauhan. Oo nga. Ano bang prefer mong itawag namin sa'yo? Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Teddy kapag dito. Kapag nasa bundok, siyempre Kanipot. Parang hindi po kayo nagulat, Lo. Baka nauna nang nalaman ni Lolo. Well, matagal na kaming magkakilala. At pilit kaming nagpapanggap na estranghero sa isa't isa. Estudyante niya ako nung nagtuturo pa siya sa military. Ang mga taong nasa itaas ng bundok ay hindi talaga mga taong labas. Pareho natin sila. Lahat sila ay nasa serbisyo. Iisa lang ang misyon natin dito. Ang puksay ng mga aswang na matagal nang namimerwisyo dito sa probinsya nila. Sakto lang ang dating natin dito. Hindi nila alam ang armas na gagamitin sa mga ungas na yon. No wonder Close kayo agad. Kaya pala nung nasa bundok pa tayo, naggagawaan ng mga armas na yan. Magkakilala na pala kayo? Mamayang gabi, bababa na silang lahat dito. At magsisimula tayo ng gerang hinahanap nila. Bago pa dumilim, nakababa na ang mga nasa itaas ng bundok. Kaya pala sila mga nakauniforme ng pangsundalo ay yun na pala talaga sila. Pero ngayon lahat sila ay mga sibilyan ang datingan. Si Aling Nieves pala ay matagal nang pinaghihinalaan ni Teddy. Maging ang ibang mga rest house ay mayroon na rin palang mga naka-check-in na mga sundalo. Nakagawa na rin sila ng mga itak na magagamit nila dahil hindi tinatablan ng bala ang mga aswang na namamahay dito. Hindi nga alam ni Lolo kung anong klaseng aswang sila. Dumating na nga ang mga kasama ni Teddy. Sumama kay Teddy ang 4 at ang sumama naman sa amin ay 4 din. Nagpanggap na guest din ang 4 na tinanggap ni Aling Nieves. Kaya ngiting aso na naman siya dahil may pera na. May iniisip pa siyang magiging hapunan nila. Humanda kayo. May nagbubukas ng pintuan. May mga umaakyat din, Lo. James ang pangalan mo, di ba? Doon tayo sa malapit sa pinto. Ang dami nila! Sa leeg, James! Isa ka pa! Sige boys! Utasin lahat ang mga yan! Liliyab ka na ngayong garapata ka! Halika dito! Grace! Buksan mo bintana! Men! Itapon na sa labas ang mga aswang na yan! Nasunog ang mga aswang na nagmumula sa sugat nilang gawa ng aming sandata. Mabisa ang langis ng bawang at asin. Napaslang namin ang aswang na umakyat sa amin. Narinig namin ang senyas ni Teddy sa ibaba. Pumipita siya kaya mabilis kaming sumaklolo sa kanila sa ibaba. Pero maraming pumapasok sa compound ng rest house. Patuloy ang pagdami nila. Alisto kayong lahat. Tumatawag pa ako ng backup. Marami to. Sabi ko na nga ba, naiisagan ka ng mga aswang dito eh. Ingat kayong lahat, Teddy! Men! Attack! Lipuin natin sila! Lasapin mo ang latay nito! Hindi na kayo makakapamisala pa! Maabutin kayo mga kumag kayo! Daig niyo pa mga nakremate! Naabo ang mga aswang na umatake sa amin. Marami sila pero mabisa ang sandatang gamit namin. Dahil kapag nasugatan sila ng aming sandata, humahalo sa dugo nila ang langis ng bawang at asin na mainit daw sa katawan ng aswang at pinagmumulan nito ng apoy na tumutupok sa kanila. Natapos ang ingay pero walang Aling Nieves na lumabas ng kwarto niya para manita.
Ito ang silid ni Aling Nieves. Diyan ko siya nakikitang pumapasok. Buksan ninyo! Wala hong tao dito. Malamang na nakalabas siya bago pa tayo pinasok ng karamihan sa mga aswang. Tingnan ang kusina, Teddy. Ang ref at ang freezer doon. Okay ho. Ang lansa! Bakit? Anong laman ng mga yan? Tingnan niyo ang laman nito. Yak! Anong mga ito? Ew! Mga atay, puso at dugong nasa bote. Ang dami nito ah! Kumpirmadong aswang din si Aling Nieves. Pero nasan siya? Wala nang nakatulog pa sa aming lahat. Hinintay naming sumikat ang araw nang nakaupo sa labas ng compound ng rest house. Pero walang dumating na Aling Nieves. Kasama kaya siya sa mga aswang na nakainkwentro namin kagabi o nakatakas na siya? Pinagtitinginan kami ng mga taong papunta sa dagat na walang alam sa mga nangyari kagabi o para din silang si Kapitana Aning na walang pakialam sa mga kaganapan dito. Oh, nasaan ang mga bangkay na itinawag nyo? I-record mo ng patago. I-focus mo kay Kapitana. Kanina pa ready, parating pa rin siya nakaset na. Wala na ang mga bangkay na natira. Lahat ng mga aswang na napatay namin ay natupok na. Naabo na sila. Ano? Walang natirang aswang? Naabong lahat? Ay tama po ang narinig ninyo, Kapitana. Pasukin nyo na rin at nang makita nyo ang lahat. Si Aling Nieves ay nag-reserve ng pagkain sa mga guest niya ng mga atay at puso ng tao. Pati dugo. Katunayan yan, puno ang ref at freezer ng mga yan. Ibig sabihin, si Nieves ay aswang? Nakasisiguro ba kayong ang mga nakita nyo ay sa tao at hindi sa mga baboy lang? Oo. Sandali lang nga ho. Kapitana, bakit kayo nagagalit sa halip na matuwa kayo? Dahil napatay namin ang sangkaterbang aswang dito. Hindi naman ako galit. Ikaw naman, natutuwa nga ako at napatay nyo ang mga aswang. Huwag ho kayong mag-alala at dokumentadong lahat ng pangyayari dito. Nakunan na po ng picture ang mga laman ng taong pinatay doon. Hinihintay lang po kayo ng mga pulis na dumating para makuhanan kayo ng statement tungkol sa nangyari kagabi. Aha! Paano ba yan? Nakunan mo yung buong pag-uusap nila? Siyempre naman, ako pa. Tulong-tulong ang mga sundalong inilabas ang ref at freezer na naglalaman ng mga puso, atay at dugo ng mga biktima. Inilibing ang lahat ng mga yon. Naalerto ang mga turista at marami na ang nagpasyang mag-alisan. Nilinis namin ang rest house at ginawa naming pansamantalang quarters. Ipinagpaalam namin sa LGU ang aming hakbang kaya may permiso ang pananatili namin sa rest house ni Aling Nieves na hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Pumunta kami sa palengke para mamili ng malulutong pagkain. Alam ng mga taga-palengke ang nangyari kaya ang karamihan ay kinakamayan kami. Pero napapansin namin mayroong masama kung tumingin na parang gusto kaming lulunin ng buhay. Kasya na kaya sa ating lahat to? Kasya na yan. May mga gulay pa naman tayong binili. Pang 2 araw lang ang binili nating bigas. Okay na yon. Nararamdaman ko naman na hanggang bukas na lang tayo rito. Doon na tayo mag-usap sa rest house. Maraming makakarinig dito. Hindi natin check kung sinong tao pa din sa kanila. Tama. Umuwi na tayo. Nasaan yung ibang kasama natin? Pinauna ko na para makapagluto na ng kanin. Para pagdating natin, ulam na lang. Bumili rin kami ng mga gamit sa pagluluto kasi ayaw namin na makigamit sa mga gamit sa kusina ni Aling Nieves. Nakakangani-ngani kung iisipin na ang mga gamit doon ay pinaglulutuan ng mga parte ng katawan ng tao. Pwede naman naming iuwi ang mga gamit na yon kapag umuwi na kami. Sa aming 3, hanggang bukas ng tanghali na lang talaga kami noon. Pero hindi ko alam kung papayag si Lolo na umuwi kami hanggang hindi pa nakikita si Aling Nieves. Sa isip ni Lolo at Teddy ay si Aling Nieves ang pinuno nila. Sa dami nga naman ng mga laman ng ref at freezer. Maaari nga namang siya ang nag-uutos sa mga aswang para pumatay at makuha ang parte ng katawan na inipon niya. Malapit na kami sa rest house nang sinalubong kami ni Kapitana Aning at ng kanyang mga tanod. Mga dayo lang kayo dito?
Lumugar kayo at baka mapuntahan yung maaga ang dapat yung kalagyan. Pinagbabantaan niyo po ba kami, Kapitana? Hindi naman. Sinasabi ko lang ang dapat yung maging asta. Lalo na't nasa ibang lugar kayo. Huwag masyadong maangas. At baka wala nang maging good morning sunshine. Kaya nga po kami lumugar eh. Nakisama kami sa mga tao rito. Pumaslang kami ng mga salot dahil kawawa ang mga turistang gusto lang maglibang. Tapos, mapapatay lang ng mga aswang nyo dito. Kapitana, hindi po maganda sa isang leader na gaya nyo ang nagbabanta. Sa amin kayo kumikita. Kung walang turista dito, walang income ang bayan nyo. Tsaka malaki yung utang na loob nyong dapat tanawin sa amin. Hindi yung may pagbanta pa kayo. Para ko tuloy tertiary na puyat. Kapitana, mawalang galang na po. Kailangan na naming umalis at nagluluto pa kami ng pagkain ng batalyon. Ladies, tara na. Adios! Hinay-hinay sa iinumin, ha? Ano nga ba ang ikinagagalit sa amin ni Kapitana? Sadya lang siguro siyang ganoon ang dating. Arugante kapag nasasapawan sa trabahong dapat sana ay siya ang gumawa. Mabagal lang naman ang lakad namin kaya mabilis naming naramdaman ang pagsunod sa amin ng mga tanod na kasama niya kanina. Kuminto kami at humarap sa kanila. Ipinapalo nila sa palad ang mga batutang dala nila. Binitiwan namin ang aming mga dala. Atras lang muna kayo mga binibini at may gusto magpalaki ng braso. Lampalang mga yan. Oo nga, lalo na yan tabatsoy na yan. Naku, hingalin yan. Iba to. Pinalibutan tayo eh. Gustong magpapawis. Umpisahan na natin nang matapos agad. Eto naman sa'yo! Palilitin ko yung butching mong dyan! Eto naman ang kuyain mo, boy! Tatayo ka pa, ha? Sabi ko na nga ba't hanggang forma lang itong mga engot na to eh! Hoy! Bumalik kayo dito, mga ukas! 2 beses nang nangyayari. Kapag kinausap si Kapitana, pagtalikod namin may susunod agad. Hindi kaya si Kapitana may pakana nito? Siguro, inggit lang yun sa beauty natin. Kulang kasi siya sa ganda eh. Tayo na at naluto na ang ulam dito sa plastic sa init ng araw. Ay! Nakaluto na sila nang dumating kami sa rest house. Ang ulam sanang pang-dinner ang naging lunch namin. Masarap kasama ang tropang pinamumunuan ni Master Sergeant Teddy Yares. Mga kalog din sila. Akala ko noong nasa bundok pa sila ay mga pipi, hindi kasi mga nagsasalita. Thumbs up, thumbs down lang ang senyasan. Pagkatapos naming mag-dinner, mayroon kaming assigned post. Buddy-buddy ang dating. Kami siyempre ni LV ang magkasama. Si Lolo at si Teddy naman ang magkasama sa gate. Mabuti na lang mayroon kaming dalang itim na damit kung hindi out of place kami. Pinahiram nila kami ng black bonnet. Sa luwang ng compound nitong rest house ay nakakalat kami. Bukas ang ilaw sa loob ng rest house pero dito sa labas, naka-off lahat. Sa palagay mo, saan nakarating si Aling Nieves? Hindi ako mapalagay insan. Bakit naman hindi ka mapalagay? Kasimple lang naman ang tanong ko. Makati kasi likod ko eh. Kamutin mo muna. Bruwa ka talaga kahit kailan. Eto na. Alam mo, sa dami ng aswang dito na naitumba natin, imposible nga walang natitira sa kanila. Malamang nandun siya. Hindi nga lang natin alam kung kanino siya nagtatago. Pareho tayo ng iniisip. Kaya lang, sakit kaya pagiging aswang? O namamana lang? Natatandaan mo ng mga bata pa tayo, hindi lahat ng aswang masama. Hindi lahat sa kanila ay kumakain ng puso o atay ng tao. Kahit ka daw dugo ayaw uminom. Sabi ni Lolo, may namamana. Meron din namang naisasalin sa pamamagitan ng dugo. Naiisip ko lang din. Lahat kasi ng bagay na ginagawa ng tao may dahilan. Tama? Tama nga naman. Kasi, kung ang dahilan lang nila nagugutom, bakit hindi na lang sila bumili ng puso ng baboy? O kaya tayo ng baka? Wala pa silang mapiperwisyo, hindi ba? Oo din. Kaya lang, sa opinion ko lang to kapag yata nakasumpong ang pagiging aswang nila, they are under the spirit of evil. So, itutulak nun ng pumatay sila. Tapos magiging habitual na yon. Ganon.
Ano yun? Pumipito si Teddy. Alerto daw. Oh my God! Aswang na may pakbo kaya nang umatake sa atin sa gubat. Iniikot niyang rest house. Ano ba naman to? Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ang katiailong ko. Ah! Binuksan ang ilaw. Dito si Sisi ng aswang. Nakikita niya tayo, Isan. Liz! Aray ko naman! Babagsak sa atin! Elvie! Ingang ka? Sisirit ka lang sa pader pa? O di sagad sa ngalangalan mo ang talim ng itang ko! Sa likod ng leg! Heto sa'yo! At isa pa! Galing mo, LB, ha? Sakto ang nakangangang bibig ng aswang sa machete mo! Ang malakas na sipa ni LV sa akin ang nagligtas sa akin. Kung hindi niya ako sinipa, sa mukha ko hahampas ang aswang. Malaking pasalamat ko yun sa kanya. Pero nang pinagkaguluhan ng mga sundalo ang aswang at iangat iyon ay kasamang umaangat si LV. Nang sumalpok pala ang mukha ng aswang sa pader ay naibaon pa niya ang mahahabang kuko sa dibdib at tiyan ni LV. Nang tuluyan siyang maitihaya, sumirit na ang hindi mapigilang pagbulwak ng dugo mula sa mga sugat. Mabilis siyang isinakay ni Teddy sa sasakyan at ito na ang nagmaneho. Teddy, please! Sa pinakamalapit na hospital tayo! Ang hapdi ng mga sugat ko. Higpitin mo pa ang yakap mo, bunso. Kapit lang! Malapit na tayo! Kayanin mo yan! Bakit kasi sinapu mo ang pesting yun? LB, malapit na tayo. Sandali na lang. Handa ako magsakripisyo para sa iyo. Ganyan kita kamahal. Huwag kang umiyak. Hindi ko na yata kaya. Alagaan mo ang sarili mo. Teddy, samahan mo si Grace kapag nalulungkot siya. Patatawanin mo siya. Kagaya ng lagi kong ginagawa. LB, nandito na tayo. Isang kanto na lang. Nahihirapan na akong huminga. Iyakap mo ako kay Lolo, ha? Mahal kita. Teddy! Teddy, bilisan mo pa, please! Bilisan mo! Hindi na yata siya humihinga. Huwag mo kong iwan. Elvie! Nandito na tayo. LB! LB! Pakibilisan, please! Kritikal ang pasyente! God, please! Huwag mo po siya kukunin sa amin! Kalma ka lang. Kakayanin niya yan. Umupo muna tayo. Panginoon, huwag mo po siya pabayaan. Ate ko! Siya ang aking kapatid, kaibigan, the most trusted I ever had. Alam niya kung kailan ako totoong masaya o malungkot. Alam din niya ang mga simpleng bagay na kaya akong mapangiti. Kahit minsan hindi niya ako inagawan ng kahit anong bagay. Sobra siyang mapagbigay. Kapag may sakit ako, siya ang nurse ko. Kaya ako naman sa kanya ay madalas ko siyang regaluhan. Anumang bagay ang bilhin ko para sa aking sarili, mayroon din para sa kanya. Ganito kami magmahalang magpinsan. Magkapatid ng turingan. Kaya kayo bigyan niyo lagi ng pagpapahalaga ang mga taong nagmamahal sa inyo dahil hindi mo alam kung kailan siya kukunin sa iyo. Ngayong wala na siya, kailangan kong tapusin ang mga naumpisahan namin. Iniwan ko muna sa ospital ang katawan niya. Kapag natapos na ang misyon namin dito, iuuwi ko siya sa Manila para mabigyan ng disenteng libing na deserve niya. Namatay siyang may halaga ang buhay. Ang lungkot dumadaan talaga yan sa buhay ng kahit sino. Sana huwag kang tumambay sa kalungkutang ibibigay sa'yo ng pag-alis ni LV. Masakit lang kasi. Kung hindi ko tinanggap ang assignment dito, buhay pa sana siya. Kaso, ginusto niya rin to eh. Nagigilty tuloy ako. Pagpakatatag ka, nandyan pa si Tatang Eduardo. Mas masakit sa kanyang pagkawala ni LV kasi siya ang nagpalaki sa inyo. Kayo na raw dalawa ang kayamanan ni Tatang, kaya huwag kang magpapakita ng kainahan sa kanya ngayon. Salamat, Teddy. Bumalik na tayo ron. Nag-aalala din ako sa kasama nating naiwan. Meron tayong babalikang laro na dapat tapusin. Tayo na. Okay ka na ba? Ako na magmamaneho. Mahirap maging okay ngayon.
Mag-seatbelt ka. Ipapakita ko sa yung pagmamaneho ng emergency. Daan-daan lang, Grace. Baka mamangka tayo. Paliko-liko pa naman ang kalsada dito. Relax ka lang, Sarge. Makakauwi ka ng buhay. Parang sa manibela ko yata na ibuhos ang kalit. Pinaharurot kong umaagi lang sasakyan para mabilis na makabalik sa rest house. Kinakabahan kasi ako. Papalapit kami sa rest house ay pabilis ang kabog ng dibdib ko. Nakaharang sa gate ang ambulansya kaya sa tagliran ng rest house ako nagpark. Mabilis kaming nakababa ng kotse para alamin ang nangyari sa loob ng mga oras na umalis kami. Anong nangyari dito habang wala kami? Tatang Eduardo, ayos lang po ba kayo? Sa palagay ko'y nakita nila ang pag-alis ng sasakyan ni Grace kanina. Umatake ang mga aswang dito at napaslang sina Corporal Benitez at si Texon. Kulang ang lakas namin para para lumaban. Madami sila, pero madami din ang napuksa namin. Lolo, Alam ko nang nangyari. Nagpaalam siya sa akin kanina. Hanggang doon lang talagang inilaang buhay ng Diyos para sa kanya. Kaya magpasalamat tayo dahil nakasama natin siya ng 26 na taon. Masakit pero napasaya niya tayo sa panahong kasama natin siya, di ba, Apo? Huwag daw akong iiyak, sabi ni Elvie, at pangit daw ako kapag umiiyak. Ay, Apo. inilaga ko muna siya sa ospital, lo. Iuuwi natin siya kapag natapos ng misyon dito. Ilan na rin ang nalaga sa amin. Sa bawat mission, walang kasiguruhan kung makakauwi pa ng buhay. Swerte kapag nakabalik sa pamilya. Pero hindi lahat kinakasihan ng swerte. Alam natin lahat yan. Pero dahil ikaw ang opisyal nila, ikaw ang ama nilang lahat, alam mo rin naman ang gagawin sa mga kasama nating nasasawi para namang makita rin ang pamilya nilang naghihintay sa kanila. Oo, nasabi ko na po sa kumuha sa kanila kung anong gagawin. 3 po ang may malalim na sugat sa kanila. Mamaya lang naman maghihilom ng mga sugat na yon. Kapag sumikat na ang araw ay magbilad lang sila. Mahapdi siyempre pero mabilis na matutuyo ang mga sugat. Nagamot ko na sila. Ang ipinagtataka ko'y maraming nanghina nang uminom sila ng tubig na galing sa gripo. Ay, nag-warning si Kapitana kanina sa iinumin. Malamang nakontaminado ang tubig dito. Sigurado. Pero napainom ko na silang lahat ng tubig na maglilinis ng kanilang katawan. Benditadong tubig ang ipinatak ko sa bibig nilang lahat. Ito na ang huling araw na nakalaan sa amin dito. Ito na din ang huling araw na sana matapos ang lahat ng mga hindi makataong nagaganap dito. Pero paano matatapos ang misyong ito kung hindi matukoy ang leader ng mga aswang? Bahala na. Ito ang nasa isip ko. Ano man ang mangyari sa maghapong ito hanggang sa gabi ay uuwi na kami kinabukasan. Mayroon na palang nabuong planong uwian sina Tatang Eduardo at Teddy. Pagkatapos namin kumain, sabay-sabay kaming umalis ng rest house. Umikot lang kami ng bundok para makarating sa kuta nila sa itaas ng bundok. Ang sasakyan ko ipinasok ni Teddy sa loob ng parang kuweba. Abandonadong minahan pala yun na ginagamit din ng mga militar. Sumunod kami sa kanilang kuta. Mas mabilis kaming bumaba doon papuntang rest house. Lalabas si Nieves ngayon sa rest house dahil malalaman niyang umalis na tayo lahat doon. Wala naman tayong sinira o kinuha doon. Maliban lang sa ref at freezer na inilabas natin. May kutubo kong may kinalaman si Kapitana Aning sa kontaminadong tubig sa rest house. Sa sinabi niya, alam kong yun ang tinutukoy niya. Sa isang korop na opisyal na gaya ni Kapitana Aling, lahat ay gagawin niya, lalo na't nagkakapera siya. Binayaran siguro ni Aling Nieves para masabutahe ang tubig. Talagang talamak ang korupsyon Kahit sa barya-barya lang pumapatol. Isa pa, ang pamumuno ni Kapitana sa barangay kaduda-duda. Walang aksyon sa mga napapaslang. Walang hakbang para makaiwas o maprotektahan ng mga taong naninirahan doon, lalo na sa mga turista. Totoo po, kaya pati ang mga tanod niya, kurap din. Anong oras ang plano niyong pagbaba? Paglubog ng araw, magsisimula tayong bumaba. Meron tayong kasamang naiwan doon. Malalaman natin sa kanilang sitwasyon sa ibaba. Maaga pa naman, umidlip muna tayo. Oo, naghihilik na nga ang iba doon
Nag-ipon kami ng lakas ng katawan. Kahit na mabisang pamuksa ang aming mga sandata, kung hindi kaya suplayan ng lakas ang aming katawan, walang saysay. Mabilis kaming nakatulog dahil mga puyat sa nagdaang gabi. Nagising ako nang maramdaman kong niliglig ang paa ko. Si Teddy pala na nagtimpla ng kape para sa lahat. 5:00 na ng hapon at ako na lang pala ang nakahiga. Magkape muna tayo. May mga tinapay pa naman tayong nabili kanina. Anong oras na ba? Napasarap ang tulog ko. Oo nga eh. Pasado 5:00 na. Ang lakas mo palang humilik. Ay, ganun ba? Nako, pasensya na kayo kung naabala kayo sa hilik ko ha. Ikaw ang naghihilik, hindi ako. Para kang rotovator na nag-aararo ng sobrang tigas na lupa eh. Sa tingin mo, anong brand kaya ang hilik ko? Wala pa bang update ang mga nasa ibaba, Sarge? Wala pa nga po tatang eh. Mamayang 6:00, magsisimula na tayong bumaba. Bago mag-6 ng gabi, naghahanda na ang mga sundalo. Nagpalit sila ng black diver suit na semi-dry. Ganito rin ang ipinasuot ni Teddy sa amin ni Lolo. Humahapit sa katawan ng suit na ito kaya komportabling gumalaw. Sa hita nakalagay ang mga hunting knife at sa bewang ang aming mga machete. Hinango nila sa balde ang mga bala ng baril na ibinabad sa timba ng langis ng bawang na may asin. Nagkakarga sila ng mga bala sa mga magasin nila. Handa na ang lahat. Nagsimula na kaming maglakad pababa ng bundok. Kumakalat na ang dilim sa kapaligiran. Malalakas na alulong ng... Mga anak kayo ng tinapa! Maraming buhay ang inutang nyo! Sakto ang dating mo, maldita ka! Hindi na ako mahihirapang ipahanap ka! Ibinabalik ko lang sa inyo ang ipinaranas niyo sa akin. Ayoko maging marahas. Pero nang hinali at pinatay ng mga turistang anak kong dalaga, isinumpa ko magbabayad ang lahat ng dadayo dito. Anong kasalanan ng mga taong inosente para iparanas nyo ang inyong mga kalupitan? Kuyog din kayo, ano? Pwes, tatapusin ko na kayo! Hindi na kayo makakalis ng buhay dito! Hindi na ako nabigla nang magbago ang anyo nila dahil pinatunayan lang nila ang kanilang sarili. Nakakatakot silang tingnan. Napuno ng ingay at kalabugan ng labi ng rest house ni Aling Nieves. Nagpasukan ng mga sundalong nasa paligid na siyang katagisan ng mga umaataking aswang. Hindi kita hayaang mabuhay pa, Kapitana! Mga peste kayo! Papatayin ko kayong lahat! Etong napabagay sa inyo, mga anak ng kadiliman! Sa lalamunan mo punteryahin, Grace! Yeah! Ito ang bagay sa gaya mong kurap! Sige! Masunog kayong mga halimaw! Natapos ang nakakapagod na gabing yun, Sir Jupiter. Ang mga aswang na nakasagupa namin ay naabo at tinangay ng hangin. Naiuwi lahat ng mga bangkay ng sundalo, pati na si LV. Diretso kami ni Lolo sa Cagayan de Oro at doon naiburol at nailibing si LV. Ang pinagpaguran namin ni Ate LV ay isinulat ko na lang sa pormang libro na ngayon ay entry ko sa Book Fest sa Europa sa kategoryang fictional story. Hindi ko gustong sirain ang bayan na yon kaya hindi ko na ibinigay kay boss kahit anong pangungulit. Siguro naman ay ubus na ang mga aswang doon. Promoted na si Teddy pati na rin ang mga naiwang buhay na kasama niya. Si Lolo, malakas pa rin at abala sa pag-aalaga ng mga manok at kambing. Nasa estado kami ni Teddy na magkaibigan. Hindi ko lang alam kung lalagpas pa doon. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at sa inyong lahat na sumama sa amin hanggang dulo. Sana po ay kinapulutan nyo ng aral ang aking karanasan. Muli, ito po si Grace. Maraming salamat po.
Maraming salamat din sa iyo, Grace, sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan sa amin. Tama ka sa sinabi mong pahalagahan mo ang taong nagmamahal sa iyo dahil hindi natin alam kung kailan sila kukunin ng Diyos sa atin. Maganda rin ang intensyon mong huwag nang isapubliko ang iyong proyekto kung mayroong masisirang bayan. Basta kayo po na mga mahihilig sa adventure ay mag-iingat na lang palagi. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe sa iba pa naming channel. Sitio Pangil, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Kwentong Takip Siling, Miss Amy. Hanggang sa muli, mga dear listeners, maraming salamat po.